Ang espiritong inakala niyang kanyang ina ay lumabas na mas masama pala. Sa simula ng pelikula, ipinakikilala sa atin ang isang dalagang nagngangalang Queen na bumisita sa tahanan ng isang kilalang psychic na nagngangalang Elise. Sa loob ng maraming taon, tinulungan ni Elise ang mga taong pinagmumultuhan o ginugulo ng mga espiritu mula sa kabilang panig. Gayunpaman, kamakailan lamang ay pinili niyang ilayo ang sarili sa kanyang mga kakayahan matapos ang isang nakakatakot na karanasan na nag-iwan sa kanya ng matinding trauma. Lumapit si Queen kay Elise na umaasang matutulungan niya itong makipag-usap sa kanyang ina, na pumanaw dahil sa kanser. Noong una, tinanggihan ni Elise ang kahilingan dahil tumigil na siya sa paggamit ng kanyang mga espiritual na kakayahan. Ngunit matapos makita kung gaano kadesperadong kagustuhan ni Queen na makausap muli ang kanyang yumaong ina, kalaunan ay lumambot ang loob ni Elise at pumayag na tumulong. Ipinaliwanag ni Queen na nitong mga nakaraang araw ay pakiramdam niya ay sinusubukan siyang kontaken ng kanyang ina mula sa kabilang buhay. Gayunpaman, kasabay nito, nararamdaman din niya ang presensya ng isa pang figure na tila laging nasa malapit. Kakatwa, ang presensyang ito ay hindi kailanman nagsasalita o tumutugon sa anumang paraan. Kaya naman pinuntahan ni Queen si Elise. Naniniwala siyang ang presensyang nararamdaman niya sa lahat ng oras na ito ay ang espiritu ng kanyang ina, si Lily. Habang nagsisimulang mag-concentrate si Elise at sinusubukang abutin si Lily, may naramdaman siyang mas madilim at mas nakakagambala. Sa halip na maramdaman ang presensya ni Lily, napansin ni Elise ang isang masamang nilalang na nagmamasid kay Queen mula sa malapit. Nang mapagtanto ni Elise na nasa malubhang panganib si Queen, agad niyang itinigil ang sesyon. Sinabi niya kay Queen na hindi niya ito matutulungan at hinimok itong umalis kaagad. Bago umalis si Queen, binigyan siya ni Elise ng mahigpit na babala. Sinabihan niya si Queen na huwag nang subukang kontaken muli ang kanyang ina o buksan ang sarili sa mundo ng mga espiritu. Ayon kay Elise, kung magpapatuloy siya sa paggawa nito, maaaring may mapanganib na bagay na mapunta sa kanya. Matapos marinig ang babala ni Elise, tuluyang umuwi si Queen. Pagka-uwi, ipinagpatuloy ni Queen ang kanyang pang-araw-araw na buhay kasama ang kanyang ama na si Sean, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Alex. Simula nang mamatay si Lily, napilitan si Sean na magtrabaho ng husto habang pinalalaki ang dalawang anak ng mag-isa. Dahil dito, madalas siyang umaasa kay Queen para tumulong sa mga responsibilidad sa bahay at para alagaan si Alex. Kasabay nito, abala si Queen sa pagtupad ng kanyang pangarap na makapasok sa isang paaralan ng teatro. Ang mga pressure ng pang-araw-araw na buhay at ang maliliit na alitan sa loob ng pamilya ay paminsan-minsang lumilikha ng tensyon sa pagitan nila, na lalong nagpapamimas kay Queen ang kanyang ina. Para sa kanya, ang buhay ay hindi na talaga naging pareho simula nang pumanaw si Lily. Pagkatapos ihatid si Alex sa paaralan, tumungo si Queen sa isang audition para sa isang prestihiyosong programa sa teatro. Pangarap niyang maging isang aktres, sineryoso niya ang audition at ginugol ang oras sa pag-e-ensayo bago ang lahat. Habang nagsasanay ng mag-isa, biglang napansin ni Queen ang isang misteryosong figure na nakatayo sa di kalayuan, tumakaway sa kanya na parang sinusubukang makuha ang kanyang atensyon. Kakaiba, nang sinubukan niyang tingnan ito ng mas mabuti, nawala ang figure ng walang bakas. Bagamat nagambala siya sa nakakabahalang engkwentro, ipinagpatuloy ni Queen ang audition. Sa kasamaang palad, nabigo siyang maibigay ang kanyang pinakamahusay na pagganap at umalis na may pagkadismaya. Kalaunan, habang naglalakad pa uwi at naghahandang tumawid sa kalye, nakita muli ni Queen ang parehong misteryosong figure. Dahil sa pagkalito sa presensya nito, hindi niya napansin na napadpad na pala siya sa gitna ng kalsada. Sa loob ng ilang segundo, isang mabilis na kotse ang humarurot papunta sa kanya at bumangga sa kanya ng may napakalakas na takbo. Di nagtagal, isinugod siya sa ospital para sa paggamot. Matapos ang isang medikal na pagsusuri, natukoy ng mga doktor na nagtamo siya ng malubhang bali sa isa sa kanyang mga binti. Dahil dito, napilitan si Queen na gumugol ng ilang linggo para magpagaling at pansamantalang umasa sa isang wheelchair. Pagkalipas ng 3 linggo, sa wakas ay nakalabas na ng ospital si Queen. Gayunpaman, dahil hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang binti, napilitan pa rin siyang gumamit ng wheelchair habang nagpapagaling. Pagdating niya sa kanyang apartment building, naghintay si Queen sa lobby habang si Sean ay kukuha ng mga susi. Nagkataon na naroon din ang kanyang bulag at matandang kapitbahay na si Grace. Walang babala,
Sinabi ni Grace kay Quinn na sinusundan siya ng isang masamang nilalang na kilala bilang ang lalaking hindi makahinga. Ayon kay Grace, ang nilalang ay nagtatago sa loob ng mga bentilasyon ng gusali at madalas na nagkukubli sa loob ng silid ni Quinn tuwing walang tao. Inaangkin pa niya na narinig niya ang nilalang na tumatawag sa pangalan ni Quinn at iginiit na nasa loob ito ng kanyang silid ng sandaling iyon. Bago umalis, binigyan ni Grace si Quinn ng isang nakakatakot na babala. Maaga o huli, sasabihin niyang makakaharap ni Quinn ang lalaking hindi makahinga. Nang marinig ang kakaibang babala ni Grace, natural na nalito si Quinn. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong inisip at sinundan si Sean papasok sa apartment. Ang kanyang pagbabalik ay mainit na sinalubong ng ilang malalapit na kaibigan at kapitbahay na dumadaan upang kumustahin siya at mag-alok ng kanilang suporta habang siya ay nagpapagaling. Pagkatapos umalis ang lahat, tinulungan ni Sean si Quinn na makabalik sa kanyang silid at inalalayan siyang makaupo sa kama. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng ilang regalo, kabilang ang mga merienda, libro, at isang maliit na kampana. Dahil hindi pa rin makagalaw si Quinn ng mag-isa, maaari niyang patunugan ang kampana tuwing kailangan niya ng tulong mula kina Sean o Alex. Nang gabing iyon, biglang nagising si Quinn matapos makarinig ng kakaibang mga ingay. Narinig din niya ang tunog ng kampana, kahit hindi niya ito kailanman hinawakan. Habang sinusubukan niyang matulog muli, hindi niya namalayan na may tahimik na gumagalaw palapit sa kanya. Kinabukasan, habang nagte-text sa kanyang kapitbahay na si Hector, nakarinig si Quinn ng sunod-sunod na katok mula sa dingding na konektado sa apartment ni Hector. Dahil sa kuryosidad, tumunog siya pabalik, at ilang sandali pa, may mga katok na bumalik mula sa kabilang panig. Noong una, inakala ni Quinn na nasa bahay si Hector. Gayunpaman, nang tanungin siya nito tungkol dito sa pamamagitan ng mga text message, sinabi ni Hector na nanunuluyan pala ito sa bahay ng kanyang lola at malayo sa apartment. Agad na nagparamdam ng kilabot si Quinn dahil sa tugon nito. Kung wala si Hector, sino ang kumakatok sa kanya mula sa likod ng pader? Nang gabing iyon, sinubukan ni Quinn na alisin sa kanyang isipan ang kakaibang pangyayari at matulog. Ngunit bigla siyang nagising matapos maramdaman na may dumampi sa kanya. Kasabay nito, may mga malalakas na ingay na nagmula sa apartment na nasa itaas mismo ng kanilang apartment. Mabilis na nagtulak kay Sean papasok sa kanyang silid ang sigaw ni Quinn. Dahil matagal nang pinagmumulan ng kakaibang ingay ang apartment sa itaas, nagpasya si Sean na imbestigahan ang building manager. Ipinaliwanag ng manager na matagal nang bakante ang apartment, at nang suriin nila ang unit, tila wala nga itong laman. Gayunpaman, may napansing kakaiba si Sean. Sa loob ng isa sa mga silid, natuklasan niya ang isang hanay ng mga bagong bakas ng paa, na nagmumungkahi na may isang tao o isang bagay na naroon kamakailan. Kinabukasan, sinabi ni Quinn kay Sean na mga isang buwan na ang nakalilipas, binisita niya ang isang psychic na nagngangalang Elise sa pagtatangkang makipag-usap sa kanyang yumaong ina. Ipinaliwanag ni Quinn na noon pa man ay naniniwala na siya na ang mga kakaibang tunog at mahiwagang pangyayari sa paligid niya ay mga palatandaan na sinusubukan ni Lily na maabot ang langit mula sa kabilang buhay. Ang hindi alam ni Quinn ay ang presensyang sumusunod sa kanya ay hindi pala ang kanyang ina. Sa kasamaang palad, itinanggi ni Sean ang buong kwento bilang kalokohan at tumangging maniwala sa alinman dito. Samantala, sa ibang lugar, biglang nakaranas si Elise ng isang nakakagambalang pangitain na kinasasangkutan ni Quinn. Ang kanyang nakita ay lubhang nakapangangilabot kaya agad siyang nag-alala. Kahit na retirado na siya sa pagtatrabaho bilang isang psychic, nagsisimula ng maramdaman ni Elise na maaaring nasa malubhang panganib si Quinn. Determinadong malaman kung ano ang nangyayari, sinubukan ni Elise na kontakin ang espiritu ni Lily. Gayunpaman, ang presensyang tumugon sa kanyang tawag ay hindi si Lily. Sa halip, siya ay hinarap ng nakakatakot na nilalang na kilala bilang ang lalaking hindi makahinga. Pagkatapos ay hinakay ng nilalang si Elise patungo sa silid ng mga psychic sa loob ng kanyang bahay. Umaasang malaman kung ano ang gusto ng nilalang mula kay Quinn, patuloy itong tinatanong ni Elise. Ngunit sa halip na makatanggap ng mga sagot, bigla siyang inatake ng nilalang na iyon. Ang nakakatakot na engkwentro ay nag-iwan kay Elise na labis na natigilan at mas kumbinsido kaysa dati na hindi niya kayang tulungan si Quinn. Pagbalik sa bahay, lalong lumala ang multo. Habang nakikipag-video chat sa isang kaibigan, biglang nagtanong ang kaibigan niya kung sino ang nakatayo sa tabi niya. Ang kakaiba, si Quinn lang mag-isa sa kwarto. Ilang sandali pa, biglang naputol ang tawag.
Hindi nagtagal, marahas na inatake si Queen ng isang nakakatakot na nilalang, na siyang nagpabagsak sa kanya sa kabilang panig ng silid at nagpabagsak sa kanya sa sahig. Mula sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Queen ang katotohanan. Ang presensyang dumadalaw sa kanya gabi-gabi ay hindi espiritu ng kanyang ina, kundi isang masamang nilalang na matagal na siyang tina-target. Mabuti na lang at sumugod si Sean papasok sa silid matapos marinig ang kaguluhan at nagawa siyang pakalmayan. Gayunpaman, ang pag-atake ay nag-iwan kay Queen ng pinsala sa kanyang leeg. Nababagabag pa rin. Sa nangyari, inamin ni Queen sa kanyang ama na mali siya. Ang figurang nagpapakita sa kanya gabi-gabi ay hindi ang kanyang ina, kundi isang bagay na mas nakakatakot. Kalaunan, nang pababa si Sean, nagulat siya nang makita ang isang ambulansya na nakaparada sa labas. Hindi nagtagal ay nalaman niya na pumanaw na si Grace habang natutulog ito. Agad na nilapitan ni Sean ang asawa ni Grace, na labis na nalungkot sa biglaang pagkawala ng kanyang asawa at ginawa ang lahat upang aliwin ito sa mahirap na sandali. Nang gabing iyon, nakaranas si Queen ng mas nakakatakot na engkwentro. Nang bigla siyang magising, laking gulat niya nang makita ang sarili niyang nasa ikalimang palapag ng apartment building. Habang sinusubukan niyang umalis, muling lumitaw ang nakakatakot na nilalang at pinilit siyang pumasok sa apartment 514, ang bakanting unit na matatagpuan mismo sa itaas ng sarili niyang apartment. Pagkatapos ay inihagis ng nilalang si Queen sa sahig. Dahil sa takot, sumigaw si Queen ng buong lakas, desperadong nananawagan para tulungan ang kanyang ama. Ilang sandali pa, isang nakakatakot na babae ang biglang sumulpot sa kanyang harapan. Ang figure ay walang palso, walang bukong-bukong, at walang mukha. Ang mas nakakabahala pa, ang babae ay may nakakabahalang pagkakahawig kay Queen mismo. Ang may sira na figure ay dahan-daang nagsimulang maglakad papalapit sa kanya, na lalong nagpatarante kay Queen habang patuloy siyang sumisigaw para kay Sean. Mabuti na lang at nagising si Sean sa tamang oras at nagmadaling iligtas siya. Pagkatapos, napansin niya ang bakas ng mga yabag patungo sa bintana ng apartment. Nang tumingin siya sa labas, sandali niyang nakita ang nakakatakot na figure na bumabagsak mula sa gusali. Gayunpaman, habang papalapit si Queen upang makita ang nangyari, biglang lumitaw ang nilalang sa harap niya at muntik na siyang mahulog mula sa paamano. Ang pangyayaring iyon ay naging hindi maikakailang patunay para kay Sean. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang kanyang anak na babae ay tunay na pinagmumultuhan ng isang bagay na higit pa sa mundo ng mga nabubuhay. Kinabukasan, binisita ni Sean ang bahay ni Elise at humingi ng tulong. Umaasa siyang magiging handa ang babae na iligtas si Queen mula sa nakakatakot na nilalang na kilala bilang lalaking hindi makahinga na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Elise na hindi na siya nagtatrabaho bilang isang psychic. Pagkatapos ay isiniwalat niya na mga isang taon na ang nakalilipas, pagkatapos pumanaw ang kanyang asawa, sinubukan niyang kontakan ang espiritu nito. Sa kasamaang palad, ang presensyang tumugon sa kanyang tawag ay hindi ang kanyang asawa kundi isang bagay na mas mapanganib. Simula noon, patuloy siyang ginugulo ng nilalang na iyon at sinubukan pa nga siyang patayin. Dahil sa karanasang iyon, pinili ni Elise na itigil ang paggamit ng kanyang mga kakayahan, umaasang sa kalaunan ay iiwan din siya ng nilalang na iyon. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Sean. Patuloy pa rin siyang nagmamakaawa kay Elise, hinihiling na kahit papaano ay makipagkita at makausap si Queen. Sa huli, pumayag din si Elise at sumang-ayon na samahan si Sean pabalik sa apartment upang personal na makilala si Queen. Pagdating sa apartment ni Queen, sa wakas ay nagpasya si Elise na gamitin muli ang kanyang mga kakayahan. Determinadong matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ng nilalang na nagpapahirap kay Queen, pumasok siya sa further at sinimulang hanapin ang kinaroroonan nito. Habang naglalakbay siya sa Dark Realm, tinanong ni Elise ang ilang espiritu tungkol sa nilalang na kilala bilang ang Man Who Can't Breathe. Gayunpaman, bago pa man siya makahanap ng anumang sagot, muli niyang nakaharap ang kanyang dating kaaway, ang nobya na nakasuot ng itim. Ang nobya na nakasuot ng itim ay isang masamang espiritu na gumugulo kay Elise sa loob ng maraming taon at paulit-ulit na tinangka siyang patayin. Ang nakakatakot na nilalang na ito ang mismong dahilan kung bakit pinili ni Elise na lumayo sa paranormal na mundo. Nang makita niya si Elise, inatake siya ng nobya na nakaitim at ipinulupot ang mga kamay sa kanyang leeg. Mabuti na lang at nakatakas si Elise bago pa lumala ang sitwasyon.
Ang nakakatakot na engkwentro ay muling nagdulot ng matinding takot kay Elise. Kumbinsido na hindi niya kayang harapin ang ganitong banta, nagpasya siyang itigil ang kanyang pagsisikap na tulungan si Quinn at umalis ng apartment. Pagkatapos, nakilala ni Elise ang kanyang matagal ng kaibigang si Carl at sinabi rito na bumalik na ang nobya na nakaitim at sinubukan siyang patayin muli. Ang engkwentro ay lalong nagpapalakas sa paniniwala ni Elise na dapat niyang tuluyang iwanan ang paranormal na mundo. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, nananatili pa rin siyang naguguluhan. Sa isang banda, alam niyang ang kanyang mga kakayahan ay nakatulong sa hindi mabilang na tao sa paglipas ng mga taon. Sa kabilang banda, hanggat patuloy niya itong ginagamit, hindi titigil ang nobya na nakaitim sa paghahanap sa kanya. Matapos makinig sa kanyang kwento, ginawa ni Carl ang lahat para aliwin siya. Ipinaalala niya kay Elise na ang mga buhay ay laging mas malakas kaysa sa mga patay at hinikayat siya na huwag hayaang kontrolin ng takot ang kanyang buhay. Itinuro rin ni Carl na ang kanyang kaloob ay nakapagligtas ng maraming pamilya mula sa supernatural na takot, na nagbigay daan sa kanila upang sa wakas ay matagpuan ang kapayapaan. Ang kanyang mga salita ay lubos na nakaantig kay Elise. Napagtanto niya na hanggat siya ay nabubuhay pa, nais niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan upang tulungan ang mga nangangailangan sa kanya. Dahil doon, sa wakas ay nagpasya si Elise na bumalik at tulungan si Quinn, anuman ang panganib na naghihintay sa kanya. Samantala, matapos magdesisyon si Elise na huwag tumulong, nagsimulang maghanap sina Sean at Alex ng ibang makakatulong sa kanila. Ang kanilang paghahanap ay kalaunan ay nagdala sa kanila sa dalawang lalaking nagngangalang Specs at Tucker, na kilala sa pag-iimbestiga ng mga paranormal na aktibidad at pangangaso ng mga multo. Matapos marinig ang kwento ni Quinn, binisita ni Specs at Tucker ang apartment upang magsagawa ng sarili nilang imbestigasyon. Sa pag-asang makakuha ng ebidensya ng mga supernatural na pangyayaring nakapalibot kay Quinn, ikinabot nila ang isang maliit na kamera sa ulo nito at nilagyan ng audio recorder ang damit nito. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Quinn sa kanyang kwarto, sina Specs, Tucker at Sean ay nagbantay habang minomonitor nila ang live feed mula sa kagamitan. Hindi nagtagal, gayunpaman, nasaksihan nila ang isang bagay na imposible. Sa pamamagitan ng kuha ng kamera, tila bumangon si Quinn sa kama at lumabas ng kanyang silid, kahit na ang kanyang mga bali sa binti ay dapat na dahilan upang maging imposible iyon. Dahil sa pagkabalisa, ang tatlong lalaki ay nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Quinn. Ngunit pagdating nila, wala na si Quinn. Nang lingunin nila ang feed ng kamera, nakita nila itong nakatayo sa likod ng isang aparador. Agad na binuksan ni Sean ang aparador para lamang matuklasan na wala roon si Quinn. Sa halip, ang tanging nasa loob ay ang kamera na dapat sanay nakakabit sa kanyang ulo. Habang nahihirapan silang intindihin ang nangyayari, biglang lumitaw si Quinn na nakatayo sa kanilang likuran. Sa paanuman, nakarating siya roon nang hindi nila napapansin. Walang nakakaalam, nahulog na pala si Quinn sa impluwensya ng lalaking hindi makahinga. Habang sinasapian ng masamang espiritu, bigla niyang inatake ang lahat ng tao sa silid. Tinangkapan niyang magpakamatay, ngunit sa kabutihang palad, napigilan nila siya sa tamang oras. Nilinaw ng insidente na ang nilalang na nagmumulto kay Quinn ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ni Newman. Ang masamang espiritu na sumusubaybay sa kanya ay unti-unting kinokontrol na ang kanyang katawan. Habang patuloy na lumalala ang sitwasyon, sa wakas ay inamin na nina Specs at Tucker ang kanilang pagkatalo. Kinilala nila na ang kaso ay lampas na sa kanilang kakayahan at nagpasyang lumayo sa investigasyon. Ikinagalit ni Sean ang kanilang desisyon, nagalit na nagpaulayas sa kanila sa apartment. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pagtatalo, biglang dumating si Elise at hiniling kina Specs at Tucker na manatili. Matapos ang karagdagang pagsisiyasat, ipinaliwanag ni Elise na ang nilalang na sumasapi kay Quinn ay hindi isang ordinaryong espiritu kundi isang mapanganib na nilalang na gumugulo sa gusali ng apartment sa loob ng maraming taon. Noong nabubuhay pa siya, ang lalaki ay nanirahan mag-isa sa parehong gusali. Namatay siya ng lubos na nag-iisa, at pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang espiritu ay nakulong sa loob ng Further, isang madilim na dimensyon na tinitirhan ng mga nawawalang kaluluwa at hindi mabilang na masasamang nilalang. Dahil nag-iisa siyang namatay, ang kanyang espiritu ay naging mapilipit at malisyoso. Mula noon, nabiktima na niya ang mga mahihinang tao, na nagtutulak sa kanila na kitilin ang sarili nilang buhay upang makasama niya ang kanilang mga kaluluwa sa susunod.
Ngayon, si Queen na ang kanyang susunod na target. Ayon kay Elise, nang mabangga si Queen ng kotse at maiwang nag-aalangan sa pagitan ng buhay at kamatayan, nagawang nakawin ng lalaking hindi makahinga ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Simula noon, nanghina si Queen at unti-unting nahulog sa kontrol ng nilalang na iyon. Upang iligtas siya, nagpasya si Elise na muling pumasok sa higit pa at kunin ang nawawalang piraso ng kaluluwa ni Queen. Kasunod ng mga pahiwatig na kanyang nakalap, natuklasan ni Elise na ang nilalang na ito ay konektado sa apartment 514, ang misteryosong silid na dating kinaroroonan ni Queen. Lumalabas na ang apartment 514 na ay dating tahanan ng lalaking hindi makahinga noong nabubuhay pa ito. Habang hinahanap ang apartment 514 sa loob ng Further, biglang inatake muli si Elise ng Bride in Black. Bagamat sa una ay nabigla siya, ayaw pa rin niyang sumuko at naalala ang mga salita ni Carl na ang mga buhay ay laging mas malakas kaysa sa mga patay. Dahil sa paniniwalang iyon, nagawa ni Elise na itaboy ang nobya na nakaitim at ipagpatuloy ang kanyang paghahanap sa nawawalang kaluluwa ni Queen. Di nagtagal, natagpuan niya ang tila kanyang yumaong asawa, si Jack. Dahil matagal na niyang namimiss ang lalaki, panandali ang inakala ni Elise na sa wakas ay nagkabalikan na sila. Hinimok ng lalaki si Elise na tapusin na ang sarili niyang buhay para magkasama na sila magpakailanman. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Elise na may mali. Alam niyang hindi kailanman hihilingin sa kanya ng kanyang asawa na gawin ang ganoong bagay. Kalaunan ay nabunyag na ang figure ay ang lalaking hindi makahinga, na nagbalat kayo sa pagtatangkang manipulahin at linlanggan siya. Dahil ayaw magpaloko sa panlilinlang, hiniling ni Elise na ibalik ng nilalang ang bahagi ng kaluluwa ni Queen na ninakaw nito. Tumanggi ang nilalang at naging hindi maiiwasan ang isang komprontasyon. Gamit ang lahat ng kanyang lakas ng loob, sa huli ay nagawa ni Elise na mabawi ang nawawalang kalahati ng kaluluwa ni Queen. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Queen at desperadong sinubukang gabayan siya palabas ng Further bago pa mahuli ang lahat. Matapos matagumpay na mabawi ang nawawalang bahagi ng kaluluwa ni Queen, sa wakas ay nakabalik na si Elise sa kanyang katawan. Gayunpaman, nakapagtataka na hindi pa rin nagigising si Queen. Lumalabas na kahit nakatakas si Elise pabalik sa mundo ng mga buhay, ang lalaking hindi makahinga ay bihag pa rin ang kaluluwa ni Queen sa loob ng Further, na pumipigil sa kanya na makabalik sa kanyang katawan. Nang mapagtanto ni Elise na nananatiling nakakulong si Queen, hiniling niya kina Sean, Specs, at Topper na patuloy na tawagin ang pangalan niya. Umaasa sila na ang pakikinig sa kanilang mga boses ay makakatulong upang gabayan si Queen pabalik sa mundo ng mga buhay. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, nanatili pa ring walang malay si Queen. Sa gitna ng desperadong sitwasyong ito, biglang nakarinig si Elise ng bulong mula sa espiritu ni Grace, ang matandang babae na pumanaw ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Isiniwalat ni Grace na nag-iwan si Lily ng isang liham para kay Queen bago ito namatay at itinago ito sa loob ng kanyang talaarawan. Nang sa wakas ay matagpuan ang liham, napagtanto ni Elise na matagal nang sinusubukan ni Lily na makontak ang kanyang anak. Hindi niya kailanman tinangka na takutin si Queen. Sa halip, nais niyang mahanap ng kanyang anak ang huling mensaheng iniwan niya bago ito namatay. Gamit ang sulat bilang koneksyon, tinawag ni Elise ang espiritu ni Lily at humingi ng tulong sa pagliligtas kay Queen. Hindi nagtagal, lumitaw si Lily at sinimulang gabayan ang kanyang anak na babae palabas ng Further. Samantala, sa loob ng Further, sa wakas ay hinarap ni Queen ang lalaking hindi makahinga. Nagawa niyang tanggalin ang maskarang humihinga na matagal nang sumusuporta sa kanya, dahilan para mawalan ng kapangyarihan ang nilalang. Sa tulong ni Lily at Elise, ang nawawalang bahagi ng kaluluwa ni Queen ay sa wakas ay muling nakasama ng kanyang katawan. Ilang sandali pa, nagkamalay si Queen at tuluyang nakalaya mula sa bangungot na bumabagabag sa kanya. Nang kumalma na ang lahat, inihatid ni Elise ang huling mensahe ni Lily sa kanyang pamilya. Sa pamamagitan ni Elise, isiniwalat ni Lily na naroon siya noong audition ni Queen at labis siyang ipinagmamalaki ang kanyang anak. Hiniling din ni Lily kina Sean, Queen, at Alex na huwag na siyang patuloy na hanapin. Kahit hindi na nila siya makita, lagi niya silang babantayan at mananatili sa kanilang tabi. Sa wakas ay nakaramdam ng kapayapaan si Queen nang marinig ang mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay ang kanyang ina, narinig niya ang mensaheng matagal nang gustong ibahagi ni Lily sa kanya. Dahil sa tuluyang pagkatalo ng lalaking hindi makahinga,
Natapos na ang kaso ni Quinn. Samantala, lahat ng kanyang naranasan ay nakakumbinsi kay Elise na muling yakapin ang kanyang mga kakayahan. Inaanyayahan niya sina Specs at Tucker na makipagtulungan sa kanya sa pagtulong sa mga taong pinagmumultuhan ng mga supernatural na puwersa. Mula sa sandaling iyon, sa wakas ay isinilang ang paranormal team na kalaunan ay magiging pamilyar sa buong Insidious franchise. Gayunpaman, malayo pa sa katapusan ang takot. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Elise para matulog, biglang tumahol ang kanyang aso patungo sa isang madilim na sulok ng bahay, na parang may nararamdamang presensya na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Nakatago sa loob ng kadiliman, isang mahiwagang nilalang ang makikitang tahimik na nagmamasid sa kanya. Ilang sandali pa, nang hindi napapansin ni Elise, isang demonyong namumula ang mukha ang biglang lumitaw sa likuran niya. Ang paglitaw ng demonyo ay nagsisilbing babala na may iba pang mga panganib na nagkukubli pa rin sa kadiliman ng Further. Bagamat nagtagumpay si Elise na iligtas si Quinn, ang kanyang laban-laban sa hindi mabilang na mga nilalang na naninirahan sa kaharian na. Iyon ay malayo pa sa tapos, sa isang lugar dyan, maraming iba pang mga pamilya ang nabubuhay pa rin sa takot, naghihintay sa isang taong may kakayahang harapin ang mga kakilakilabot na hindi nila maintindihan, higit pa sa nakakatakot na kwentong supernatural nito, ang Insidious. Ang Kabanata 3 ay sa huli ay isang pelikula tungkol sa pagkawala, kalungkutan, at pagkatutong tanggapin ng mga taong mahal natin kapag wala na sila. Simula nang mamatay ang kanyang ina, desperadong naghanap si Quinn ng paraan upang makausap siyang muli, ngunit sa huli, natutunan niya na hindi lahat ng pumanaw ay kailangang matagpuan o tawagin muli. Minsan, ang pinakamahusay na paraan upang parangalan ang mga nawala sa atin ay ang tanggapin ang kanilang kawalan at magpatuloy sa pagsulong sa ating buhay. Ipinapaalala rin sa atin ng pelikula na ang takot ay hindi dapat kailanman kontrolin kung sino tayo, tulad ni Elise, na sa huli ay piniling harapin ang kanyang mga takot at gamitin ang kanyang talento upang muling tulungan ang iba. Kailangan din nating makahanap ng lakas ng loob na harapin ang ating nakaraan upang sumulong, at dahil dyan, nagtatapos ang pelikula.